mga kapatid. God bless po. Praise God. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon at salamat po mga kapatid sa pagkakataon na binigay po sa atin para makapagturo mga kapatid. Praise God. Masaya po ba ang lahat? Lahat ng masaya ay magpuri sa Panginoon. Praise the Lord. Amen. So, meron tayong 30 minutes para sa ating Sunday School. Praise God. Title po mga kapatid, praise God, sa ating ituturo sa umagang ito ay 5 precious things. Amen. Bilang Kristiyano mga kapatid o bilang mga mananampalataya, praise God, hindi tayo naparito, praise God, sa wala lang. Amen. Tama po ba mga kapatid? Right. Narito po tayo dahil para po sa atin may mga mahalagang bagay na ating iniingatan, praise God. Mahalagang bagay mga kapatid na dapat nating panghawakan. Amen. Amen. Praise God. So, 5 po ito mga kapatid, pero pag-usapan natin yung mga mahalagang bagay, hindi lang po 5. Tama po ba mga kapatid? Marami po, praise God. Pero 5 lang kasi 30 minutes lang eh. Mahubusan tayo mga kapatid, kulang nga yung isang oras, di ba? Praise God. Sa mga excited sa Sunday School mga kapatid, actually dito sa atin sa night, nag-iba lang yung schedule. Dati 1 hour naman tayo, di ba? Right. Para sa atin mga kapatid, kulang talaga yung 1 hour. Praise God. Tapos kinulangan ba? Binawasan ba mga kapatid? Praise God. Kaya huwag din natin sayangin na ganitong oras mga kapatid. Amen. Amen. Isipin natin mga kapatid, sa isang buwan, mayroon lang tayong 4 Sundays mga kapatid. Tapos 30 minutes lang para sa Sunday School. Praise God. Pero mga kapatid, sa 30 minutes every Sunday, pag makinig ka lang, may makukuha ka na aral. Mga kapatid. Praise God. At akala ko mga kapatid, sabi ko, pag-alis ni Pastor, sabi ni Pastor Junare sa akin, praise God, ako daw yung magturo sa Sunday. Salamat mga kapatid, dahil hindi ako ilagay para mag-preach. Praise God. Kumbaga sabi ko, nakatakas. Praise God. Pero mga kapatid, maya-maya, nag-chat naman si Pastor J, ikaw malainin mag-preach ha? Ay, praise the Lord. May balak na tumakas, ano? Praise God. Hallelujah. Praise God. So, 5 precious things. Okay. Ang una po mga kapatid ay precious trial. Okay. 1 Peter chapter 1 verse 7. 1 Peter chapter 1 verse 7, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapahayag ni Jesucristo. Okay, maraming salamat mga kapatid sa pagkabasa sa salita ng ating Panginoon. Okay. Yung ginto mga kapatid, sabi ng 1 Peter, praise God, para mapatunayan na totoo siya na ginto. Kasi meron namang akala mo ginto, pero hindi mga kapatid, sa mga hihilig sa treasure, di ba? Sa probinsya, marami yan mga kapatid. Praise God. Para masubukan mo talaga at malaman mo na totoong ginto, kailangan siyang dumaan sa apoy. Praise God. At pagkatapos doon malaman, pag totoo siya na ginto, hindi siya hindi matutunaw. At isang bagay mga kapatid, kung totoo siyang ginto, ay kung ano yung kagandahan niya, mananatili yun mga kapatid. Amen. Pero pag pike, praise God, masunog, matunaw, praise God, mag-iba na mga kapatid. So, tinawag mga kapatid, ang unang mahalagang bagay sa atin, ito yung tinatawag na precious trial. Kasi mga kapatid, pag may trial sa buhay natin, praise God, diyan makikita yung totoong ikaw. Amen. Yung totoong pagkatao mo. Di ba mga kapatid? Praise God. Kaya hindi mo masasabing ang tao ay
siya na yan sa kanyang buhay, sa panahon na siya ay nasa mabuting sitwasyon, magandang kalagayan. Makikita mo kung sino talaga siya sa panahon na doon na sa lugmok na lugmok siya sa problema. Amen. Doon sa punong-puno na siya ng trials, diyan mo makita yung totoong pagkatao niya. Amen. Tama po ba mga kapatid? Amen. So, yung trial mga kapatid, sabi nga, praise God, sa isang preaching, from trial to triumph. Okay. Kasi pag walang trial, wala namang triumph. Triumph means pagtatagumpay. Okay. So, sa kabila ng mga trials sa buhay, maaari pa rin pasalamatan natin ang Diyos kasi hindi yan dumating sa atin mga kapatid na parang wala lang. I believe mga kapatid, lahat ng trial ay may purpose. Amen. Tama po ba ako mga kapatid? May purpose. Kasi pagkatapos ng trial, pag malampasan mo yan kapatid, another testimony yan sa buhay mo. Hallelujah. Palapakan po natin ang Panginoon. mga kapatid. Hindi natin pinag-pray na Panginoon, bigyan mo ako ng trials. Hindi natin pinag-pray yan mga kapatid. Ano yung pinag-pray natin, Panginoon, palakasin mo kami. Amen. Praise God. Hallelujah. Kasi pag sabihin mo, Lord, bigyan mo ako ng trials, ang yabang mo naman. Sigurado ka bang kaya mo kapag ibigay ng Panginoon? Praise God. Ang isang bagay lang mga kapatid para sa atin bilang Kristiyano, hindi natin maiwasan ang trial. Ang trials mga kapatid ay ibaga, partner siya sa ating buhay. Hindi natin yan pwedeng itakwil, hindi natin pwedeng iwasan. Dapat ang trials mga kapatid ay, praise God, sabi nga ng isang preacher, yakapin mo yung pagsubok sa buhay mo. Kasi kung saan ka sinusubok, dyan ka pagpalain. Palagpakan natin ng Diyos mga kapatid. So pagkatapos ng trials sa buhay mga kapatid, praise God, another victory. Praise God. Kaya nga sa panahon na may trials mga kapatid, hindi natin na-expect mga kapatid kung anong trials yung darating sa buhay natin. Pero hindi natin yan mga kapatid, sabihin ko ulit na hindi natin maiwasan yan. Habang buhay tayo may trials talaga. Amen. Sa trabaho, sa negosyo, sa pag-aaral, sa paghanap buhay, sa lahat mga kapatid, meron talagang trials. Pero ang good news mga kapatid, hindi kasi sinabi ng Panginoon, hindi ko kayo bibigyan ng trials o pagsubok. Ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo pababayaan. Yun ang sabi ng Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos mga kapatid. Okay. Praise God. 1 Peter chapter 4, verse 12 then 16. Okay, pakibasa po. Sinong unang nakakita? 1 Peter 4:12. Mga minamahal, huwag kayong mga taka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawaring ang nangyayari sa inyo hindi karaniwang bagay. Sa 16 po, Pastor. Okay. Ngunit kung ang isang tao ay magbata ng gaya ng Kristiyano ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ng Diyos sa pangalang ito. Okay, salamat po, Pastor Sharon. Okay. Sabi po dito, kapag daw may trial, sabi ng verse 12, hindi daw tayo magugulat. Praise God. O sa ibang term mga kapatid, praise God. Pakibasa nga ulit yung sa verse 12 doon sa taas. Okay? Wala akong Tagalog na Bible eh. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring ang nangyayari sa inyo ay di karaniwang bagay. Huwag mga taka. Okay, tama mga kapatid. Kumbaga, hindi ka mabalisa o hindi ka matatakot, hindi ka mabigla, hindi ka magulat pag may dumarating na pagsubok o trial mga kapatid. Kasi kung tayo'y malalim sa Panginoon mga kapatid, praise God, alam natin na mayroon talaga. Praise God. Pero may mga Kristiyano kasi, hindi naman natin sila masisisi kasi yun yung mindset nila mga kapatid. Na ang iniisip nila kapag naglilingkod ka sa Panginoon ay maging okay ang lahat. Right. Walang problema, wala mga kapatid. Pero hindi ganun. Totoo mga kapatid, dapat, praise God, tandaan natin ito, sa paglilingkod sa Panginoon, hindi madali ang lahat. Amen. Praise God.
Kasi pag naglilingkod ka sa Panginoon, halos lahat ng kilos mo mga kapatid, sinusubok ka. Amen. Praise God. Tulad na lang sa atin, mga believer, magtrabaho tayo mga kapatid, tapos makapagtrabaho tayo sa isang kumpanya na kasama natin, puro mga unbeliever. Praise God. May trials talaga dyan, mga kapatid. Oo. Sinong hindi naka-experience tayo? Naka-experience tayo, mga kapatid. Praise God. Sa trabaho natin, mga kapatid. Praise God. Sa probinsya, mga kapatid. Praise God. Isang beses, mga kapatid. Praise God. Iba kasi pagkasama mo, yung kapwa mo believer, praise God, kaysa unbeliever yung makasama mo. May adjustment talaga dyan, mga kapatid. Totoo, mga kapatid. Praise God. Pero sabi ng Bible, ibalik tayo, mga kapatid. Okay? Hindi daw tayo mangagtaka o hindi tayo magugulat, hindi tayo matatakot o ano pa ba mga kapatid kapag may trials na narating sa ating buhay. Praise God. So, pangalawa mga kapatid, ano yung una? Precious trial. Okay. Pangalawa mga kapatid, precious blood. Okay. Amen. 1 Peter chapter 1, okay, sa verse 18 hanggang sa verse 19. Verse 18. 1 Peter chapter 1, okay, sa verse 18 hanggang sa 19 po. Verse 18. Na inyong nalalamang kayo'y tinubos hindi ang mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na pinamana sa inyo ng inyong mga magulang. 19. Kundi ng mahalagang dugo gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dumis sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo. Okay, salamat. So, in short mga kapatid, sa buong message na yon, doon natin malalaman na tayo po ay tinubos sa pamagitan ng mahalagang dugo, precious blood. Tayo po ay tinubos, mga kapatid, sa pamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi niya tinubos yung mga ginto, sabi doon mga kapatid, yung mga pamana ng ating mga magulang. Hindi siya namatay dahil doon sa mga kayamanan. Praise God. Namatay siya dahil kailangan tayong tubusin sa magitan ng kanyang banal na dugo. Yes, amen. At alam niyo ba mga kapatid, kung balikan natin, naalala ko lang mga kapatid. Praise God, hindi ako sumulat ng outline, pero sa Old Testament, sino naka-remember sa 10 salot? Okay, 10 salot. Praise God. Sa panahon ni Moises, sino yung dahilan bakit may salot? Si hari ng Ehipto. Okay, Paraon. Sa 10 salot, yung pang 10 mga kapatid, yung kapag dadaan yung anghel na may dala ng kamatayan, mamatay yung lahat ng mga panganay na anak. Hey, totoo mga kapatid. Praise God. Pero sabi ng Biblia, doon sa mga Israelita, dapat yung bahay nila doon sa pinto, mga kapatid, praise God, yung poste. Yung poste doon sa pinto, dapat mayroong dugo. Sa Bisaya pa, pahiran ng dugo pa. Okay. Lagyan ng dugo doon, mga kapatid, praise God. Para kapag dumaan na yung anghel na may dalang kamatayan, pag makita na may dugo doon sa pintuan, walang kamatayan na mangyari sa bahay na yan, kundi lalagpasan lang. Amen. So, ganun kahalaga ang dugo, mga kapatid. That's why we pray, Lord, covered us with your precious blood. Amen. Kasi kapag ang isang tao ay natabunan palagi ng banal na dugo ng ating Panginoon, hindi ka kayang galawin sa kalas. Totoo po yan, mga kapatid. Sinabi ko na dati, sa una pa lang, hindi tayo exempted sa trial. Pero kapag may banal ka na dugo ng Panginoon, na yun ay bumabalot sa buong buhay mo, praise God, may trials man, pero walang trials na darating sa buhay mo na hindi mo malampasan. Kung may disgrasya man, hindi ka manidisgrasya. Yes.
Marami na yun mga kapatid sa probinsya. Pag alis ko lang doon, Bagyo yun, datay, mga kapatid. Isang kapatiran natin, pastor yung tatay niya, yung mga panganay niyang anak, mga kapatid. Nag-drive ng 4x4 nila mga kapatid. Bagyo yun, sa kalsada na tumba yung, ano ba yung ipil-ipil na ano? Ano ba yan dito sa Tagalog? Hirapan tuloy ako. Ipil-ipil, yak mo na. Ipil-ipil, marbil salamat. Natumba mga kapatid, iniwasan niya. Pag iwas niya mga kapatid, gumanon yung sasakyan. Doon sila nabangga sa gilid. Yung salamin sa ulo ng sasakyan mga kapatid, sira. Tapos sila naipit doon sa manubila. Pero wala talagang nangyari sa kanila mga kapatid. Alam kasi takbo ng sasakyan. Kasi mga kapatid, bago yun nangyari, nag-pray sila. Lord, yung protection mo, yung banal mo na dugo, kailangan mo yung lagi. Sa ating panahon ngayon mga kapatid, hindi na. Kumbaga yung ating panahon ngayon mga kapatid ay talagang marami ng adik. Hindi na mga kapatid. Totoo yun mga kapatid. Salamat na lang mga kapatid. Hindi tayo adik sa mundo. Adik tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Totoo yun mga kapatid. Kasi kung hindi tayo naging adik sa paglilingkod sa Panginoon, dalawa. Minsan nga mga kapatid, napatawa ako, Panginoon. Salamat, tinawag mo ako. Hindi mo ako tinawag, Panginoon. Naku. Mabuti talaga ang Panginoon, mga kapatid. Amen. So, sabi ng New Testament na kapatid sa Hebrews chapter 9 verse 22, without shedding of blood is no remission. Kung walang pagdanak, okay, ng dugo, praise God, walang kapatawaran. Praise God. Bakit mahalaga yun sa atin mga kapatid? Una, praise God, hindi talaga tayo napatawad sa ating kasalanan kung wala yun. Kaya napakahalaga ng dugo ng ating Panginoon mga kapatid. Pangalawa, yan ay protection natin palagi. Yan yung tanda mga kapatid kasi ligtas tayo mga kapatid. Napatawad yung kasalanan natin dahil sa banal na dugo ng Panginoon. So yan yung tanda mga kapatid na kailangan natin yan palagi. Praise God. Para praise God, mayroon tayong tinatawag na protection mga kapatid. Amen! Amen! Ay, kasi hindi tayo aabot ng 30 minutes mga kapatid. Precious trial, precious blood, then number 3 mga kapatid, precious Savior. And 1 Peter chapter 2 verse 6 hanggang verse 7, okay. Verse 6. Chapter 2 6 to 7 lang po bro. Verse 6. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan. Narito aking inilagay sa Sion ang isang batong pangulo, hirang mahalaga, at ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Verse 7. Sa inyo ngang nangangampalataya, siya'y mahalaga, datakwat sa hindi nangangampalataya, ang batong itinakwil ng nagsisipagtayo ng bahay, siyang naging pangulo sa panulo. Okay, maraming salamat. 1 Timothy chapter 6 verse 15. Timothy 6:15, na sa kaniyang kapanahunan ay ipahahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Okay. Then, para sa inyo, sabi ng Bible, o para sa atin mga kapatid, na sumasampalataya, praise God, siya ay napakahalaga para sa atin. Sino po ito mga kapatid yung binanggit dito? Okay. Ang ating Panginoon. Okay. Para sa atin siya ay mahalaga. Pero para sa mga taong hindi sumusunod, ito ay sabi ng Bible mga kapatid, praise God,
parang walang kabuluhan para sa kanila. O kumbaga ito ay nireject nila mga kapatid sa mga hindi sumusunod sa Kanya. Pero sabi ng Bible, yung bato mga kapatid, praise God, na binaliwala, praise God, ng mga tao, yun ang naging tawag dito mga kapatid, head of the corner. Sa Tagalog, ano yung sabi doon? Pangulo sa? Panulo. Praise God. Now, okay, para sa ating mga kapatid na sumusunod o sumasampalataya sa ating Panginoon, ito'y napakahalaga sa ating mga kapatid. Ang Diyos napakahalaga sa ating buhay. Totoo, napakahalaga. Kasi kung hindi mahalaga ang Diyos, wala tayo dito ngayon. Mahalaga ang Diyos para sa atin. Pero para sa mga taong ang Diyos ay walang halaga sa kanila, sa mga hindi sumusunod, wala tong kwenta sa kanila. Kaya para sa mga taong nandito ngayon, ikaw na nakaupo ngayon, praise God, para sa iyo mahalaga to kasi inuna mo to ngayon. Okay. Sabihin ko lang mga kapatid, sa akin lang, kaya may mga tao mga kapatid na hindi sumusunod sa Diyos, hindi mga kapatid, praise God, sumasampalataya sa Diyos kasi ang Diyos walang kabuluhan para sa kanila. Baliwala para sa kanila. Kasi kapag mahalaga sa iyo ang isang bagay, hindi mo pwedeng baliwalain yan. Kapag mahalaga ang isang bagay para sa iyo, priority mo yan. Kaya sa mga hindi priority ang paglilingkod sa Panginoon, hindi mahalaga ang Panginoon sa buhay nila. Tama mga kapatid. So bakit tayo narito? Ngayon mga kapatid, praise God, ang sarap mga kapatid doon sa mall. Malamig din doon pag may pira tayo. Pero pag walang pera mga kapatid, medyo mainit din sa ulo. Praise God. Pero bakit narito tayo mga kapatid? Praise God. Kasi para sa kanila na sumusunod o sumasampalataya, ito ay precious, mahalaga. Kung hindi mahalaga sa atin ang paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, praise God, pag Sunday, nasa trabaho tayo. Ang sarap din matulog ngayon, mga kapatid, sa totoo lang. Kagabi, mga kapatid, nauna pa ata sa grocery natulog sa atin. Hindi, nauna ka. Kasi pag-akyat ko sa taas, nakaano ka na eh, huli akong bumaba eh. Praise God. Alam niyo mga kapatid, hindi ako nakatulog. Grabing sakit ng ngipin ko. Ang saya-saya pa namin sa court kahapon, mga kapatid, kasi may laro sa ni Bro Jimmy at sa si Bro Ramit. Sabi ko, ang daya naman ang mundo. Sumaya na ako saglit. May kapalit na kaagad na sakit. Praise God. Halos mga kapatid, ilang oras na yung tulog. Kaya kanina mga kapatid, bumawi din ako yung huling gumising. Pagising ko, nakasaing na si Bro Siro, nakaloto na. Bawi! Sabi ko, kung hindi lang Sunday, ang sarap matulog. Pero inisip ko, Panginoon, magturo pala ako. Tapos lang. Praise God. Kasi para sa atin mga kapatid, ito ay mahalaga. Amen. Isipin natin mga kapatid, hindi tayo karapat-dapat, pero pinahalagahan tayo ng ating Panginoon. Dapat bigyan din nating halaga yung ating Panginoon mga kapatid. Isa lang, pag mahalaga sa iyo ang Diyos, priority mo siya. Pag hindi siya mahalaga, mas uunahin mo pa kung ano yung gusto mo. Harapakan natin ang Diyos mga kapatid. Okay. Praise God. Pangapat, precious faith. Hey. Mahalaga ba yung pananampalataya natin mga kapatid? Amen. Okay. 2 Peter chapter 1 verse 1, then sa Mark chapter 9 verse 3. Faith. First Peter, 2 Peter chapter 1 verse 1, then Mark chapter 9 verse 23. Pag sinabing faith, mga kapatid, ano po yung nasa isip natin? So ang Bible, nagbigay ng definition ng faith. Ano yung sabi ng Bible?
Faith is the substance of things hoped for, Evidence. the evidence of things not Or not. seen. Okay. Ito po yung pananampalataya, mga kapatid. Sabi ng Bible, sa ano ba yun? Hebrews chapter 11 verse 1. Okay. Then sa chapter 6, sa chapter 6, verse 6, sabi po doon, for without faith, it is impossible to please Him. Okay. So, hindi talaga malugod ang Diyos kung ang tao ay walang pananampalataya sa Kanya. So, ang faith, mga kapatid, praise God, ang definition ng faith, yung naniniwala ka sa bagay na hindi mo pa nakita o hindi mo pa nahawakan. In short, yung mga bagay na imposible. Sabi nga ng isang preacher, hindi natutuwa ang Diyos kapag hihingi ka sa Kanya ng mga bagay na posible. Matutuwa ang Diyos kapag hihingi ka sa mga bagay na imposible. Kasi pag posible ang hihingin mo, parang may limitasyon ka sa tingin mo sa Diyos. Ay, ito lang kasi ito lang makakaya sa tingin mo. Kung baga, hinihingi ka sa Diyos doon sa limitasyon mo, hindi sa Kanya. Matutuwa daw ang Diyos kapag hihingi ka sa mga bagay na imposible. Yung para sa iyo, parang hindi ito mangyari, pero alam ko, kaya niyo yung Diyos. Amen. Praise God. So ang faith, mga kapatid, praise God. Sabi ng Bible, ito napakahalaga para sa atin. Dahil tayo ay kailangan mamuhay sa pananampalataya. Praise God. Hindi pa natin nakita ang langit. Hindi natin nakita ang Diyos mukhaan. Tama ba yung faith natin, mga kapatid? Tama ba? Praise God. Hindi natin nakita yung Diyos, mga kapatid. Pero para sa atin, totoo na may Diyos. Praise God. Hindi pa natin nakita yung langit, pero sabi ng Bible, may langit talaga at totoo yun. Kaya narito tayo, mga kapatid. Praise God. Panghawakan natin yung ating faith, mga kapatid. Sabi nga kanina sa ating devotion, ang ganda ng mensahe, mga kapatid. No? Ako'y napapagod, Hindi susuko. pero hindi susuko. Amen. Sabi pa ng isang pastor, mga kapatid, praise God. Nagbiyahe kami rin pag-uwi ko lang, mga kapatid, last May 20 Sunday yun, mga kapatid. Praise God. Preacher siya sa ibang section. Sinama ako. So ang layo ng biyahe namin, mga kapatid. Praise God. Grabe yung daanan, napaka-hits. Kung sino yung nakapunta ng doon sa yung ang daanan, mga kapatid, palibak sa mga taga-Sturgit, nakapunta ka na doon. Ang ganda ng daan doon, no? Pag ganito, mga kapatid, totoo yung mga tapos, ganito, mga kapatid, pag tingin mo doon sa baba, yung dulo na lang ng punong kahoy, makita mo, yung puno doon sa baba. O, tinuod. Grabe, mga kapatid. Yung kasama ko, mga kapatid, parang susuka na siya, mga kapatid. Sabi ni Pastor, okay lang yan, susuka, huwag lang susuko. So, napapagod tayo, mga kapatid, kung hindi tayo pwedeng susuko dahil, praise God, alam natin, mga kapatid, na tapat ang Diyos, mga kapatid, na nangakot sa atin. Amen. Last na lang, mga kapatid. Praise God. Precious promises. 2 Peter chapter 1 verse 4. Praise God. Then 2 Corinthians chapter 1 verse 20. Then sabi ng Hebrews chapter 6 verse 18. Praise God. Ang Diyos po ay hindi makapag-sinungaling. It is impossible, praise God, para sa Diyos na magsinungaling. So, napakahalaga, mga kapatid, praise God, ng pangako ng Diyos para sa atin. Sabi din ng Tito, chapter 1, verse 2, pakibasa lang, tapos na po eh. Praise God. Hallelujah. So ito yung 5, mga kapatid, na mahalagang bagay para sa atin bilang Kristiyano. Praise God, precious trial, precious blood, precious Savior, precious faith, then precious promises. Praise God. Mahalaga po yung pangako ng Panginoon. Yung pangako ng Diyos, mga kapatid, praise God, ang dahilan kung bakit hanggang ngayon kumakapit tayo sa Kanya. Amen. Ang pangako ng Diyos, ang dahilan kung bakit hanggang ngayon lumalaban tayo sa buhay. Yes. Dahil alam natin may pangako ang Diyos para sa atin. God bless, mga kapatid, praise God. Tayo po tayong lahat, purihin ang dakilang Diyos. Hallelujah. Mabuti siya at tapat siya. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.